Okay, so welcome sa aton nga programa Bugtaw na Abyan sa sining nga aga mga kabyanan, no? So good morning sa aton tanan, no? Bugtaw na Abyan, no? Sugod na naman kita sa aton nga devotional sa sining nga aga, no? Pag magatuon kita sa atong pagatunan subong aga mga kabyanan, amo ang sugilanon, no, nahanungod sa ang background sa mga Samarihanon, no. Nga man mga kabyanan nga wala sila ginasapak sa mga Israelino, no, sa mga Hudyo, no, sa satong panahon sa time ni Jesus Christ. Kay namit ni Jesus Christ mga kabyanan ang isa ka babae nga Samarihanon, no. Dito maayo ang conversation ni Jesus Christ sa ilakag na tingala ang babae nga man ginaistorya siya, no? Nga man ginaistorya siya ni Jesus Christ tungod kay may sa ito nga panahon mga kabyanan, may gap pa sa ito ang Samarihanon, no? Kag ang mga Hudyo mga kabyanan, no? Kag dito mga kabyanan, no? Makita natin nga si Jesus Christ hatag sa oportunidad sa isa ka Samarihanon nga maga istorya sa iya, no? Magkagakuan sila, no? Nakahatag siya sa misyon, no? O natagaan niya sa maayong balita atong babae nga to, no? So atong hibaloon mga kabyanan kung ano gid ang rason kung nga man may aragdap ang Samarihanon kag ang mga Diyo o mga Hudyo mga kabyanan aton ini pagkausisaon sa sininga pagtuon sa sininga aga mga kabyanan, no? So before ang tanan siguro mga kabyanan, no, sa aton nga tuon sa sininga aga, no, pangamuyoan na kita, mangayo kita bulig sa aton sa Ginoo sa sininga pagtuon sa sininga aga. Ang good to mga kabyanan nga maupdan kita sa Ginoo sa aton nga pagtuon sa sininga aga, no? Okay, so mga muyoan kita bago kita magasugod sa aton nga pagtuon sa sininga aga mga kabyanan, no? Okay, Ginoong Dios sa sininga tiyo nagadangog kami kag nagapasalamat kami sa imo. Kag kabay Ginoo nga ang balaang Espiritu panguna sa sininga pagtuon. Kag ang langit nun nga kaalam Ginoo pagabuko sa amon sa sininga tion. Agud to Ginoo mahangpan namon ang mga nagliligad Ginoo nga istorya sa ministry ni Jesus Christ diri, ang mission ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Kag niya ini makahatag pabakod sa amon pagtuo tubtob sa imong pagbalik Ginoo. Nakibalo kami Ginoo nga ang tanan nga mga hitabo subong sa kalibutan nagatudlo nga ikaw malapit dagit nga mag-aabot sa pagkuha sa mga tao nga nag-aalagad sa imo. Gani Ginoo kabay pa sa sininga pagtuon makahatag ni kalipay pagpaglaom sa among kabuhi patawarag kami Ginoo sa among mga sala kanahimo sa ngalan ni Jesus nga among luwasan. Okay, so welcome sa aton nga programa sa sining nga aga mga kabyanan diri sa Bugtaw na Abyan, no? Pagkaupod naton diri ang blind ministry, no, si Ma'am Gilibi, no, kag kung sino pag itong makaupdanan naton dira, no? So welcome sa aton nga programa Bugtaw na Abyan. Okay? Okay, so nga kabyanan, no, ang aton nga tunan sa sining aga, no, amo ang istorya sa mga Samarihanon nga man diin anong ginsugdan sining mga kabyanan sining istorya sa mga Samarihanon nga man wala ni sila no, wala ni sila nag-iintindihanay sa mga Israelites. Malamo po natin pagkatunan ang Samaria mga kabyanan ari man sa sulod sa Israel, no, ari ni sa northern parts of Israel, no, sa tunga-tunga, no, labaw sa tunga sa parte sa Israel. Kag kung aton subong pagkausisaon ini Samaria mga kabyanan, mostly sinisa subong nga panahon, no, sa aton nga time
Din siya mostly nako sa sulod di siya sa masuling nato ning West Bank, no? Ang ginaistaran nila sa sari-sari ng mga tao da Muslim, no? Da Muslim, da may mga Christians man da, no? May mga Jew man da na nag-iistar, no? So mas damo nga part sa buong Samaria na ara dira sa sulod sa West Bank. Pero may ara sa gihapon mga kabyanan nga part sa Samaria nga nabilong gyapon sa Israel, no? Gamay na lang ang portion ina mga kabyanan. So kang ginasubong mga Hudyo na sila, no? Pero sa panahon ni Jesus Christ, bilog ina kay wala pa na West Bank sa una. Bilog ina ang Samaria, no? Ang sakop sa Israel subong kag ang sakop sa West Bank, no? Ina ang mga tao nila sa panahon ni Jesus Christ, hindi na sa Israelimon, no? Kung baga sa kwan, ginlakota na sila, upod na sila, big-star sa mga taga-Assyria, ay gimala mo, ginpanini sila, ginbihagi sila sa mga Assyrians, no? Mga Assyrians, dito na area sa may Iraq na area, ina mga kabyanan ng mga katawhan. Kag kung ato pag i-dig up ang istorya sa mga Assyrian na ina, mga tao nila, mga panmana, hindi mga pangayaw na sila nag-ululupod, kumbaga sa ato na rin sa Pilipinas, daw Palawan, no? O kung pumadto ka sa Palawan, subong mga kabyanan, sari-sari ng mga lingwahe ato dito, no? May mga Cebuano dito, may mga Ilonggo dito, no? May mga Tagalog dito, no? May mga Tagaluzon dito, Kapampangan, mga Ilocano, no? Daw-daw na dito, no? So, wala mo ang lugar na Palawan, ako man ang ginakatuan sa mga gusto magpangita mabala sa lugar na gusto nila na medyo para sila, manamik na lugar para sila. Ako man ang asaryan. Ang mga asaryan, sari-sari ang mga katawhan na nag-grupo na sila. Pag naging makusog na sila na panahon sa una, no? Kung ato pagatunan, kung nga man ang Samaria nabihag, no? Sa panahon ni Jesus Christ, nabihag ini sa mga Asaryan, ato ini pagatunan, kung sa diin ini nagsugod ang istorya sini. Nga man may gap kay sa sunod ng ini sa Israel, nga man hindi na sila Israelinon, hindi na sila pure, lakutan na sila sa mga sari-sari ng mga ng mga kaliwat sa Asaryan. Okay, so amoy na yung atong pagkatunan, no? Sa sining agaw mga kabyanan, no? Hindi na kita siguro panamyaw kay basi magalawin ng atong pa, almost 6:30 na kita na yan ng sugod na, no? Ato na lang ipagpadayon, no? Pero mga kabyanan, ang gisugda sini, balikan natin dito sa panahon ni Solomon, no? So, kay bata pala ni Haring David sa kay Bathsheba, no? Dito ni naghalin mga kabyanan ng mga istorya, no? Kung nga man may ang Samarihanon, wala na ginakadig sa mga Hudyo nga ila kaliwat. Tungod ng halo na ang mga Assyrian kag ang mga Hudyo, hindi na siya pure. Kumbaga sa kwan, pag medyo may kumbaga sa kwan, ako sa mga kumbaga sa pag pinabuhi, may pagdumot pa ni sila sa mga Assyrian tungod kay ginsakop sila, no? Giriman, di pamatay sila sa nakatiyon. Ginsakop ni kuha ang ilang nasyon, ang ilang luka. May gamay nga kaakig pa ni sila, may dumot pa ni sila. Sa time ni Jesus Christ, gusto ni Jesus Christ kuhaon na ina ng mga balatyagon. Karon, ginsugdan ini dito sa panahon ni Solomon nga bata ni David ibig saba. Karon na kabyanan, kung atong pagtunan ang istorya ni Solomon, makita natin ina sa First King, no? Hasta sa Second King, ang istorya na hanungod sa paghari dira ni Solomon kag ni David, no? Si Solomon, kung atong pagtunan ang istorya ni Solomon mga kabyanan, masuling natin siya matuto siya ng tao, no? Gitagaan siya sa kaalam sa Ginoo, no? Nga pinasahit
pag dito tungod sa itong kaalam na ito, naging bantog siya kag naging manggaranon. No? Nag-asawa sa isang madamo kag ang mga Diyos-Diyosan sa iya asawa, iya man ginsimba sa sato na. So ang ulihin ginsimba niya na, ginpobrahan niya pa sa mga templo, ang mga kung imo yung panon mga kabyanan, ara man na makita sa ang istorya na makita man na sa 2 Chronicles, ang istorya ni Solomon, no? Pero dali lang kita sa 1 King, no? Kaya ang 1 King, dali una nagsugid na ang kasaysayan ni Solomon, no? Di sa ulihin mga kabyanan, gisimba niya to ang no? Gisimba niya ang Diyos-Diyosan sa iya mga asawa. Kag dito na akig ang Ginoo. Dito sa iya panahon mga kabyanan, dito na ginhambal sa Ginoo nga pagapuhaon sa iya ang pagdumalas sa bugos ng Israel. Dito nagsugod ina nga istorya mga kabyanan nga kung naman ang Israel o ang area sa northern parts sa Israel nasakop sa Assyria tungod sa pagpakamalaot sa Diyos sa kay Solomon. Natungod kay nagsimba si Solomon sa Diyos-Diyosan sa iyang mga asawa. Nagdamot na Diyos-Diyosan ang gisimba ni Solomon. Nga naakig ang Ginoo, muna ang rason kung nga man gikuha sa Ginoo ang gikuha sa Ginoo ang pagdumalahan sa kaliwat ni Solomon. Pero hambal sa Ginoo kung atong pagatunan mga kabyanan, hambal diri sa Ginoo, no? Kung atong parang sa 1 King chapter 11 verse 11 to 12 kung atong pagabasahon, siguro mas manami, siguro mga kabyanan basahon ta na lang inang 1 King na, no? Kaya para mapanaton diri mga kabyanan. Before kita magkakanto sa istorya ni isang babae sa no? 1 King chapter 11 verse 11 to 12. Madali siyang Ginoo sa ilang mga kabyanan narin, no? Para makita ginaton. Gani, nagsiling ang Ginoo kay Solomon, no? Malaman si Solomon din ang ginsugdan sa tanan, baga sa pan siya ginandahilan sa Tagalog pa mga kabyanan, no? Ang basa Ginoo gani, nagsiling ang Ginoo kay Solomon tungod kay wala mo pagtumana ang akon kasugtanan kag ang akon mga sugo, kuhaon ko sa imo ang imo ginharian. Ang basang Ginoo sa kay Solomon. Kag ihatag ko ini sa isa ka sa imo mga alagad. Diri sa verse 12, pero tungod sa imo amay nga si David, hindi ko ini paghimuon samtang buhi kapa. So, kahibalo mga kabyanan, tungod kung matutom ang ginikanan, no? Nakaambit pa sa gihapon sa pagkatutom sa ginikanan ang kabataan. Muna ganit na kung ang ginikanan matutom, ang mga kabataan ginabless man nila. Natagaan man sa Ginoo sa maayo nga kahimtangan, no? Amo ina ang istorya dali sa Biblia, hindi na dali sa panahon ni Solomon, kundi sa ibang pagid. Kung nadumduman mo ito ang ginayo ni Jesus Christ mga kabyanan, nga pamala, kung isa ka dunggano nga dumalaman sa Israel sa una. No? Ginahangyo iya si Jesus Christ nga magkadto sa iya, parang si Jairus mo na ito. No? Ginahangyo iya si Jesus Christ nga magkadto sa iya nga para pag-ayuhon ang iya bata. Atong bata, wala ko naghangyo kay Jesus Christ na ayuhon siya. Ang naghangyo sa kay Jesus Christ ang iya amay. Tungod kay ang iya amay may pagtuo, ano ginhimo ni Jesus Christ? Ang ginhimo ni Jesus Christ mga kabyanan, ginayo niya ato. Subod sa ingon, nga kung ang isa ka ginikanan matutom, pati ang kabataan makabaton gyapon sa pagpakamaayo sa Ginoo. Amo ni natabo kay Solomon. Wala ikuha ni isang Dios ang sakop ng ginaharian ni Solomon. Pero dito sa masunod nga generasyon dito, gimbawi ng isang Diyos ang
ang pagdumalahan. Ari basahan natin ang kasugpon sa aton nga ginabasa, no? Hindi ko ini paghimuon tungod sa kang buhi ka pa, no? Tungod sa kay David ng Badrat. Himuon ko ini sa panahon nga sang paghari sang imong anak. So, pero hindi ko pagkuhaon ang bugos nga ginarian sa iya, kundi bilinan ko siya sa isa ka tribo tungod akon alagad si David pagtungod sa Jerusalem nga akon pinili nga syudad. Mutsuningon, pagkapatay ni Solomon, dito na nag-umpisa nga ginkuha sang Dios ang pagdumalahan sa Israel sa kaliwat ni Solomon. Pero ano ang promesa sang Dios sa ila? Hindi pag-iubos, hindi bigla pagkuhaan. Tungod gihapon ang rason sa Ginoo kung nga man wala giubos ang ginuhatag akuha sa panahon sa bata ni Solomon ang pagdumalahan. Tungod gihapon sa kay David. But sa so, bisan sa second generation, third generation, kung matutom ang isa ka ginikanan, makabatong gihapon pagpakamayo ang mga kabataan. Kita mo na ang lesson nga makuha natin na rin mga kabyanan. Nga kung matutom ang ginikanan, makabaton pagpakamaayo sa gihapon ang mga kabataan, biskan sila naglakas. Kaya mo yun ang istorya mga kabyanan, dito nagsugod sa panahon sa bata ni Solomon. Tungod sa pagpakamalaot ni Solomon sa tubangan sa Ginoo, dito galit na bihag ang dira ang rason kung nga man nabihag ang mga Samaria or ang Israel. Pulo gid ka kwan, mga kabyanan. Pulo gid katribo ang ginkuha sa Dios sa pagdumalahan, no? Sa pagdumalahan sang kaliwat ni Solomon. Pulo gid mga kabyanan. So, maksudin nato nga mabilin sila to duwa na bilang, no? Pero ang ginhatag ni Solomon asang Dios sa kay Solomon mga kabyanan sa iyang kaliwat, isa lang gid. Pero gindala na lang sa Ginoo ang Benjamin, no? Paborito ng anak ni Jacob, si Jose kag si Benjamin, no? Di wala gin pa nila. Wala gin hatag sa Ginoo ina sa ila ang kaliwat ni Benjamin, no? So nadala niya siya dito sa Huda. So ang ginbilin sa Ginoo dito sa panahon sa bata ni Solomon, amo ang Huda mga kabyanan, no? Ang Juda ang sa diin dira naghalin ang kaliwat ni Jesus Christ, no? Naglabing promesa dira nga si Jesus Christ kaliwat sa mga taga-Huda na amo ina mga kabyanan, no? Nga ang kaliwat sa ginhalina ni Jesus Christ among ning Huda nga ginbilin sa Dios dito sa kaliwat ni Juan, sa kaliwat ni David. Okay, padayon kita, no? There is 1 King chapter 11 verse 39 mga kabyanan, no? Dari ang pamatuod kung nga magikuha sa Ginoo ang tungod sa sala ni Solomon sinutan ko ang mga kaliwat ni David, pero hindi hasta sa no. Botso ningon, tungod sa pagpakasala ni Solomon, amo niyang silot sa Ginoo, kuhaon sa ila ang pagdumala sa bugos ni Israel, kag ipabihag ini sila sa mga asaryan, o sa kung sino man ang magabihag sila, ginatubot ina sa Ginoo mga kabyanan. Makita mo no? Tapos ano pagid ang kasaysayan ni natabo sa iladra, no? Sang kinalahon nato ini ang bata ni Solomon. Ini bata ni Solomon, ginatawag ini siya na si Rehoboam, no? Ang bata ni Solomon nga amo ang
nagdumala kung aton ginapagatunan ang kasaysayan sina sa bata ni Solomon mga kabyanan. Makita nato na nga siya ang nagdumala pag hindi siya kabalo magdumala, no? Ato na lang ipalipoton ang mga istorya mga kabyanan. Si Rehoboam na bata ni Solomon mga kabyanan, nagkadto dito sa nagkadto na ngayon sa advice dito sa siya na bala nagpungko sa napakain si Solomon. Nagkadto sa dito sa mga tao nga nagadumala sa una or mga alagad ni Solomon. Pag nangayo siya advice dito, nangayo siya to sang alam mo, bago ka magpungko sa isa ka posisyon, dapat may background ka or may gamay ka na ideya na para gamiton mo sa imong mapagdumala. Di siya na ngayon sa to-advise sanay na kung ano himuon niya sa mga tao. Bala mo, dito sa time na to, damot ang rebelde sa panahon ni Solomon tungod kay gintugot sa Ginoo nga ang tao mag-rebelde kay Solomon tungod sa iya tungod sa iya nga pag dumala nga hindi na amo. Kaya wala na siya ginaupdan sa Ginoo sa iya pagdumala sa ulihi. Pero kung atong pagatunan ang istorya ni Solomon mga kabyanan, nagbago man na si Solomon, bisan ano kalaot sa atong mga kabyanan, bisan ano pagpakasala. Ang pagpakasala ni Solomon, duwa mo nga nakita natin nga dagko. Una, nagpangasawa sa siyang damo-damo. Ikadua, nagsimba pag isa sa mga Diyos-Diyosan. Dala nakita natin ng duwa kasala niya, amo na ang nagpakamalaot sa tubangan sa Ginoo. Ang iya to nga mga tao nga nagdumala siya nagre-rebuildi, nagre-rebuildi. Kanang isa sinatra nga nagdumala sa iya panahon ni Solomon, amo ini si Jeroboam, no? Si Jeroboam amo ni siya ang ginatagaan sang gitagaan sa Ginoo sa pagdumalahan, no? Ini iya nga mga tao kay balamo ni si Jeroboam mahugod di siya sa nagapatambak pinapatambakan ni Solomon ang duka ni Haring David kay manubo kay Arya. Nakita niya na si Jeroboam kay ang bata ni Solomon si Rehoboam, hindi naman nila alagad ni Solomon si Jeroboam, no? So lain si Rehoboam kag si Jeroboam. Si Rehoboam unang bata ni Solomon. Base malang daw makamala kita, ma-confuse wala kita. Si Jeroboam, amo niya ang alagad o lipon ni Solomon. Si Rehoboam, amo niya ang bata ni Solomon. Pero si Jeroboam, sa nagapatambak si Solomon, isa ni siya na nag-obra dito. Kag nakita ni Solomon, muhugod kag diskardidor. Ginhimo siya nga manugdumala ni Solomon tungod gani kay diskardidor kag mahugod. Amoy na kung mahugod ka bala mga kabyanan, tagaan ikaw sa maayong posisyon. Kung ikaw mahugod sa iyong trabaho, tagaan ka sa posisyon na maayo. No? Tagaan ka sa, kumbaga sa award. Galing kung matamad ka naman, di ba, matamad kaya, yung award na para sa imo sa mga matamad yung mga kabyanan, dugang ang trabaho, hindi man na sila magtrabaho dahil ito. Kaya dugang na sa trabaho ko namin, naging mo niya ako trabaho, dugangan maging kung maging supervisor ko o maging manager ko, dugang na sakit pang ulo ko na, iba ng mga tamad. Pero kung mahugod niya, enjoy ka na, malipay ka na. No? Si Jeroboam, ginhimo siya ng panagdumala ni Solomon. Kagito, kung atong inapagatunan mga kabyanan, gisugata na siya ng ni Propeta Ahiya. No? Ni Propeta Ahiya, tagaan siya sa pagpili, mga kabyanan. No? Gitagaan siya pagpili, nga kaya pinaksik ni kung atong dara pagakuan, gipaksik ni Propeta Ahiya ang iyabayo sa 12 ka parti. Kag hambal sa ni Propeta, hambal sa kay Jeroboam, kumuha kada sa 10 ka parti. Bot silimon, nga ang 10 ka tribo
sa Israel, ginhatag sa iya sa Ginoo. So, malipot na lang istorya, malawi, gining istorya, mga kabyanan, no? Ginhatag sa kay Jeroboam, kay nakita nga maayos si Jeroboam sa sinang na panahon. Kaya ang nabilin sa kay Rehoboam nga bata ni Solomon, amo ang Huda. Kag ang Huda nag-ukod sa iya ang tribo sa Benjamin, no? So almost duwa gihapon ang nagkadto sa iya. So amo ina sa ulihi, siya na ang nagdumala sa malipot ng istorya, siya na nagdumala sa Israel, no? Mas madamo ang iyan dumalahan kaysa sa kay Rehoboam ang bata ni Solomon. Pero kung natin i-dig-up ang Biblia, mga kabyanan, si Rehoboam ang bata ni Solomon naging dungganon sa gihapon. Biskan pa nga wala siya ng pati sa mga laygay, sa mga nagadumala sa panahon ni Solomon, kaya dito siya nagkanto sa mga pamatanon man, dito siya nangayo advice. Dito nga naakid ang mga tao sa iya, nag-rebuild ang mga tao sa iya, kaya dito siya nangayo advice sa mga pamatanon, may hindi Diyos nun. No? Muna galing sa atong lang may mga problema kita, no? Pag mangayo kita advice dito sa mga tao man nga kaparehas naman nga wala man nakakilala sa Ginoo, ano matabo? Nagka-problema kapag instead nga ma-resolve mo ang problema mo, nagdugang pa ang imong problema. Kaya kung naman kung nagpati siya dito sa mga tinaw ni Solomon, ng mga patikan ng mga advisor ni Solomon, dito tani naging maayo ang iyang pagdumalahan. Kaya pala mo isa sa mga problema dara mga kabyanan, no? Isa sa mga problema dara nga kung nga man nagrebuildi ang mga tao sa iya kay Rehoboam, ambal sa mga tao na palapit ang mga tao sa iya, Haring Rehoboam, ano ang maayong na himuon namon? Ano ang maayong himuon namon? Sinabat sila ni Kwan, nga tigaayong blanay, takdublakan daw. Kaya maminsan ko anay kung ano maayong himuon. Kaya mo ito dahil nagkatpo sa mga nagdumala sa kay Solomon. Pag nag-advise sa iya na maliyakon, ano ang ginhimo ni Solomon nga makabudayan sa mga tao, ibani. Hindi pagkabudayi ang tao. Kaya kayo hindi sa conformist na kuan, kaya balang mo kung nagdako niya si Rehoboam sa bugana. Na tao ni siya sa pagkabugana, wala ni siya kabalo sa balatyagon sa imol. Lantawa bala yung mga nadumala bala sa negosyo na napatay na mga ginikanan, na mga kabataan nagbulos, na nagdako sa bugana. Mas mahigpit sila, istrikto sila sa ilang negosyo kaysa sa ilang ginikanan. Ang mga loyalis sa mga ginikanan nila, ang mga tinaw, iya ginaipit. Muna naglalin, ang iba nagpinangawat, pinakawatan ka. Ang mga resulta, reality sa ato na, hindi sa ato nga pagkabuhi subong. Pero kung imo na sila sa katipanon, hindi na niya pangawat sa pag-rebuild sa imo. Why isa sila nagpati sa advice ngayon na dito sila nagkanto sa mga pamatanon nga kasi na iya nakaedad. Pag dito sila nangayo sa mga sa advice, bala nyo kung ano ang gin-advice sa iya mga kabyanan. Ang bala kung ano kung pila ka hanot ang ginhanot ni Solomon sa mga katawan, hanutas ang dubli. Kung ginapabudayan sila sa una, mas pabudayin pa sila. Kag dito siya nagpati sa ina-advise. Ano natabaw siya? Nag-rebuildi ang mga tao siya. Damot-damot nag-rebuildi. Kag ang iya dinimo, intipon niya pa, no? Sa chapter 17, verse 5 to 6. Sa chapter 11, gihapon. Gintipon niya ang mga tao. No? Gintipon niya ang mga tao sa Huda, kalsang Ephraim, natipon sa 180,000 ka mga soldado para awayon niya itong mga
ang mga tao sa Israel. Dito na nagsugod tani ang civil war. Pero wala man dayon kay ginhambalan sa ni Propeta Ahiya na hindi paghimuha kay kadugok niyo ina. Parehas na kamo kinalinan, hindi paghimuha kay gitugot ina sa Ginoo nga natabo ina tungod sa pagpakasala sa imong amay. Di amo ina wala madayon ko ang una nga civil war tani. Pag-abot nga si Rehoboam na nagdumala sa tong pulo ka tribo sa Israel, dito na mga kabyanan natabo nga damo na nga mga nagdabigilti kag ginalaw na tungod sa pagpakamalaot naman. Naghimo naman kalautan si Rehoboam nga siya naging hari sa Israel. Tugtog nga nag-rebuild na ang mga tao, nag-civil war na sila kung sa aton pa, kita-kita sila naging naway. Naghahingabutanay. Sa ulihi, there is sa chapter 17, sa malikot ng istorya mga kabyanan, there is sa chapter 17, verse 5, basahon ka na lang, no? There is nagsugod, no? First King chapter 17, verse 5 to 6, basahon kayo mga kabyanan, para mahibal ang ginaton. Okay, 17. Second King, sorry. So, Second King chapter 17, verse 4 to 5. Ambal dari lang. Ari, so verse 5 to 7 kita, no? Ambal dari sa Second King, sa ikaduhang hari, chapter 17, verse 5 to 6, 7, no? Ambal dari dayon, ginsalakay sang hari sang Assyria, ang bug-os nga Israel, kag sa sulod sa tatlo katuig ginkibon niya ang Samaria. No? Kag sang ikasyam na sang tuig sang paghari ni Hosea, kay wala si Hosea na sa taong naging hari. Hindi niya ang propeta na si Hosea, na Hosea niya nga hari, na na-appoint nga hari. Ginagaw sang hari sang Assyria ang Samaria. Dito na nagsugod ang pagdumalahan sa mga Assyrian dira sa Samaria. Kung nga man ang mga Samaria wala nagasapak sa mga Hudyo, kag ang mga Hudyo wala nagasapak sila. Biskan pa kung natin wala ibigak ang istorya sa mga kabyanan, biskan ang nagabakal bala ng mga sa negosyo bala nila, ang nagabakal ng mga Samarian bala. Yung wala pinabaligyan sa mga Hudyo, sa aton niya subong, bisang kaaway mo yan ang bumakal yan, pinabaligyan mo na yan. Sa ilalim nga panahon, biskat na may magbakal dira ng mga Samariano, wala ginabaligyan sa mga Hudyo. Kung siguro may anak, hindi sila kaakig. No? Tungod sining natabo nga inyo, ginsalakay sa mga Assyrian, Samaria, no? Kag sang ikasyam na sang tuig sa paghari ng Hosea, ginagaw sang hari sang Assyria ang Samaria. Kag gindala niya ang mga taga-Israel sa Assyria bilang mga bihag, ginpaistan niya sila sa banwa sang Hala, sa lugar na malapit sa suba sang Habor, sa Gusan, kag sa mga banwa sang Midianhon. 7. Namadali, natabo ini sa mga taga-Israel tungod kay nagpakasala sila sa Ginoo. Amo na ang galing rason. Nga ila Diyos nga nagpagwa sa ila sa Ehipto, kag naghilway sa ila sa kamot sa mga ni Paraon nga hari sa Ehipto. Nagsimba sila sa iban nga mga Diyos. Amo gali na ang rason mga kabyanan. Kung nga man nga ang Samariahanon dito nga nakaistorya ni Jesus Christ mga kabyanan, natingalagid, no? Natingalagid siya nga man ginistorya sa ni Jesus Christ, kaya ba mo ako babae ito, nagapanago ato sa, no? Kaya hindi sa gusto nga istorya, nga makita sa mga tao, hindi sa gusto nga libakon ko sa aton pali sa aton nga term sa aton sa Ilonggo, libakon, ginalibak nila, libakon nila to, kaya pala mo babae ito, damo to asawa. No? Damo to asawa ang babae. Alam mo, kung ang imo sala, ang imo sala,
panglahi. Ang tao aking. Damo-damo to Marites Abian, no? Tama. Go ahead, Abian, go ahead. Yata ko si Montion Abian Richard. Go ahead, Abian Richard. Ang nangyari niya kung ikaw na nagatimo siyang hindi maayo mga tao sa imo palibo. Tuloy ang tingin mo, Abian, kamina ang pan, sulod. Ang manapagyan nga kung hindi na. Ang gala-gala ka? Nag-appreciate lang sa imo, Abian. Ginachismis ikaw. Kung may sala ikaw sa ilang panulo, ginachismis ikaw. Labi na kung imo sala, immoral o panglahi, nachismis ikaw sa tao. Amo ina kahintana sa itong babae ng taga Samarianon. Wala sa nagapakita sa mga tao na huyasan. Kaya basi damong Marites dito sa bubon, wala mo kung magsabog ka sa bubon sa una mga kabyanan. Kaya wala mong bubon dito sa bituin sa lugar sa tang babae, 1.5 kilometers sunod sa istorya, no? Di malayo ina ang butuson mo. Halin si mong balay, isa ka kilometro ka tungakin mo sa kuban, layo na. Di wala sa nagasang baga, kaya wala mong mga tao dira, sa ina nga bubon, gasang o gina sila aga kag hapon, kaya pala mo hindi mataway na. Muslim mo na isla magsabog, hindi isang punto adlaw. Okay, kung labi na mong summer, punto adlaw ka magsabog, mainit. Gipili sa kuhan, gipili yan sa babae o sa Mariano, punto adlaw, ang punto nga wala sa makakita sa iya. Pero sa pala sa itong kay Nicodemos, alam mo basta may tinatago ikaw sa imong tagipuso, nahuya ikaw. Labi lang kayo, may sala ka tago sa imong tagipuso, hindi ka kabalo galing magwawali mo, hindi ka kabalo pangminsahe, hindi ka kabalo maghambal sa pulong sa Diyos mo. Amo, guilty ka mo, ikaw sino ko galingon. Muna ganito, yan sa Ginoo. No? Karon, dito sa kay Nicodemos, kung natin matubalikan ang istorya ni Nicodemos, ano man na, nagkanto si Nicodemos sa kay Jesus Christ, gabi man niya tiyon. Di ang gabi, wala man sa makakita, siya kumaman, nahadlukan man si Nicodemos na kung ano naman ang ihambal sa iya sa iyang mga kabdanan niya leader. Kaya pala mo, leader ato si Nicodemos mo. Sa nagatundo sa kasuguan, para siyo ato sa kay kung para siyo, ako to sila ang nagingabot kay Jesus Christ. Ayan. Karon ano ang natabo? Kay gabi siya nagkanto kay Jesus Christ tungod may ginatago siya. Siya ko galingon. May pagtuo siya pero hindi pahayag. Wala lang kita. Madamo sa aton, sumong sa aton ng pamati sa radyo mga kabyanan, mga nagadumala o mga pastor sa ibang nagpagtuluhan, nga nagatuo sila nga ang aton nga ginatundo, ako rin tama ang pagpanundo. Pero nahuya sila, magpakita sila ang pagdalan kang nahadlok. Amo man nga kaintangan ni Nicodemos, nahadlok si Nicodemos, basi ating kabuhin niya, basi bantaan pa bala sa mga kwan, ginapatay galing nila si Jesus Christ. Ang nag-uig pa sila, hindi nila pakil, bakit nila na. Una ang nagalikaw si Nicodemos, sa ato ng subong, tamo din Nicodemos, sa ibang mga churches, sa ibang pagtuluhan, nagapamati sa aton, kag nagatuo sila, kag nagapati sila, ginatundo natin, amo ini ang ginatundo sa Biblia, kag tama, pero nahula sila kusog, nahuya na sila magpakita, pero ang ilang ginatuhan, amo na rin. Amo man na ang babae, nga sa Mariahanon, nga udwag daw sa nagkanto, ang gusto nga makasabog siya. Karon, basahon natin ang John 4. Ato yung John 4, basahon natin ini. Ari dari ang pagsugod sa istorya na, no? Dari sa John 4, chapter 4, verse 1 to 4. No? Mabadari, karon,
nakabati ang mga Parisiyo nga mas madamo lang ang mga sumulunod ni Jesus sa kay Juan. Kaya pala mo abi nila sa mga Parisiyo, si Juan amo na ang Misaya. No? Expect sila na dapat ang sundo nila yan kay ang ginatundo ni Juan, hindi na kay Jesus Christ. No? Kag nag-jealous sila, nag-selos pala sila sa Tagalog. Ano ba yung selos, ha? Nagpangimon sila. Nga man madako yan ang sunod kay Jesus Christ, kaya ang nilayang na patihan, si Juan. Karon, pagkahibalo ni Jesus Christ, no, na balian sa na nahibaluan sa mga Parisiyo, nagaling sa dito sa Judea, pag nagbalik sa Galilea, ang rason kung nga malagkita ni si Jesus Christ, tag si atong babae na Samarianon. Sa ila pagkato sa Galilea, kinanglan nila na mag-algi sa Samaria, nag-shortcut is na, kaya kung malibot ka pa, malitayo pag inalakta mo. Kaya ang mapas ang Samaria, daw bilog nga end-to-end sa Israel ang iyasakop. Kung sino magwa kagi sa Israel bago ka magkanto sa ibabaw, sa northern part ng Israel, kung hindi ka mag-agi sa Samaria. Pero kung malakot ka sa Samaria, may part nila sa Israel, mas malapit, di naglakot din si Jesus Christ. Dito na-meet niya ang babae. No? Sang nag-agi na sila sa Samaria, no? Nakaabot na sila dito sa banwa nga ginatawag na Sikar. Malapit sa duta nga ginhatag ni Jacob sa iyang anak na si Jose. May bubod dito nga ginhimo ni Jacob. Itong bubod nga ginasadukan nila, si Jacob pa sa tuwa ng obra. No, sang dito nag-tent sa mula si Jacob, nga gindala sa darasang halin sa dito sa iyang augangan, sa din ganito nga lugar yan, ang augangan niya. Ha? Diin ganito ang lugar ni Raquel. Oo nga, gindala sa nalagyo si Jacob dito kay Esau, dito sila nagpalagyo. Dito sa iyang atiyo nga sipan. Ha? Ha? Dito siya nagalin sapagkat na niya gisugatan niya si Esau liwat. Dito siya napadulong dira sa kwan, dira siya napadulong sa sinang lugar, sa sinang sa Samaria area. Kang nagkutkot siya dira sa duta, asang duta nga ginimo ubon. Amo ni ubon nga gina sa kuban. No? Gina sa kuban ni sa babae nga sa Mariahanon. Go ahead, Abian. Oo, natigima ko kay Ligaya ng ubon na itong pangalan na nila ng ubon ko. Oo. Okay, so nakapoy na si Jesus Christ, kag nakapoy na si Jesus sa Maldiri, sa iyang panakato, nagpungko siya sa higad sa bubon. Dito sa may bubon, iba mo kung may bubon gani, medyo mabulubog na na kag manami magpulupungko. Na dito nagpungko sa higad sa bubon si Jesus Christ. Ang iya simulunod yan, ang diretso kag nagpangita sa pagkaon, kaya bago ginagutom na sila sa nakatay. Ang baledryo, kag ang iya mga sumulunod, ang diretso sa banwa, agod nga magbakal sa pagkaon, karon samtang nagapungko siya dito, nag-abot ang isa ka babae nga taga Samaria, agod nga magsagob, nagsiling si Jesus sa iya, abi paimnaman ako sa imo nga pan. Paimnaman ako. Nagsiling ang babae sa iya, hindi bala ikaw nga Hudyo, kag ikaw sa Maria, kag ako sa Mariano, kag babae pa nga ginagapangayo ka sa akon sa tubig. No? Nagsiling si Jesus sa babae, o nahibaluan. Alam mo, hindi gani maghatag tani ang babae, kag natingala ang babae, nangayo pa sa tubig ining Hudyo kag duway galing nga sapak sa amon kag. Ayaw ini isang tubig. Pero kanami, isang, alam mo, dito nasugod ang ministry ni Jesus Christ sa iya.
nagsiling si Sosiya, kung nahibaluan mo lang kung ano ang ginahatag sa Diyos, kag kung sino ang nagapangayo sa imo, sa tubig, ikaw pakuntanin ang mangayo sa aton, agud nga hatagan ko ikaw sa tubig nga nagahatag sa kabuhi. Kaya pala mo ang tubig na gina-refer sa babae, ang tubig dira sa bubon. Ang gina-refer naman ni Jesus Christ na tubig na inughatag, amoya ang langit noon nga tubig. Kag ining tubig, kung ano may pagkabasahon ang Jeremiah chapter 2, verse 13, kag ining Sakaraya chapter 14, verse 8, nag-refer ini sa tubig nga tubig amo mismo si Jesus Christ. Nga amo ang nagahatag sa kabuhi. Di ba? I am the way, the truth, and the life. Kung sino ang magtuo sa akin, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang baling Jesus Christ. Eh siya ang tubig nga nagahatag sa kabuhi. Tiyaban na siya ni Jesus Christ. Kaya man ko na balaan mo ini kung sino ang nagapangayo sa imo sa tubig. Base masiling ka nga ikaw pa ang mangayo sa akon. Buot siningon, ang hindi galing si Jesus Christ ang nagakinahanglan sa tubig. Sa sina natin, kundi ang babae. Naintindihan niyo ang punto, mga kabyanan? Nga instead ang babae ang nagakinahanglan, si Jesus Christ ang nagapangayo tubig. Siya gali ang dapat mangayo sa tubig, kaya siya ang nagakinahanglan sa tubig. Kaya ang tubig na gina-offer sa Diyos o ni Jesus Christ na tubig, amo ang tubig na naghahatag sa kabuhi nga walay sing katapusan. Instead gali nga siya mahatag kay Jesus Christ, siya gali na dapat ang mangayo. Pero ano ang balya diri Ang balya diri sa verse 11. Nagsiling ang babae sa iya, Ginoo, wala kasing timba, kabadalom ang bubon, diin ikaw magakuha sa tubig na ihatag sa nagahatag sa kabuhi. Nag-refer ni diya babae, wala isa kaintindi. Nag-refer ni siya ang tubig ang iya ginangin, ang tubig niya sa bubon. Pero ano ang balik Jesus Christ? Ano ang balik sa babae pagit? Ang balyan? Ang aton katigulangan nga si Jacob, butsulingon, ginaklaim niya nila sa babae nga Samarianon, nga kaliwat siya sa Hudyo. Managkani pala mo ang Samarianon, hindi na ni pure ng Hudyo mo. Muna nga may hagap na sila. Pero ang babae, hindi nga babae, ginaklaim niya po, nga kaliwat siya sa Hudyo. Bisan Samarianon siya. Ang aton katigulangan nga si Jacob, amo ang kot-kot sini nga bubon. Siya ang ang iya mga anak, pati ang iya mga kasapatan na ginom sa sini nga bubon. Ano sobra kapabala sa aton katigulangan nga si Jacob? Amo na ang ginahaman siyang babae dito kay Jesus Christ na gagaklaim siya. Naman may tubig ka pa kakabuhi, mas labaw ka pa siya nagkot-kot siya sa bubon niya ini. Naman ito, kung sa aton wala mga tinaga na. Habal ni Juan naman ang imong ginahatag na tubig. Nasubit ka nga tubig sa kabuhi. Naman niya nagkot-kot siya sa bubon, ato katigulangan ka. Mas labaw ka pa ito sila. Malang-lambal. Pero ang sabat ni Jesus Christ ay ako niyo. Nagsabat si Jesus ang bisan sino nga mag-inom sining tubig pag-auhawon. Naman niya, kung mag-inom kasi ng tubig dara sa bubon, mag-auhawon ka man niya. Di ba? Bisan si Opa ang nagpot-pot sinada. No? Tapos, ang madali sa verse 14, pero ang bisan sino nga mag-inom sa tubig nga akong ihatag, hindi naging mauhaw. Kaya ang tubig na akong ihatag, iyan, mangin pariho sa kabuhi, nga pariho sa bubig at tuburan, dira sa iya, nga naghahatag sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amo ina mga kabyanan, ang ginahatag ka, gina-offer sa Ginoo gali sa aton, tubig sa kabuhi, nga naghahatag sa kabuhi, mga kabyanan. Amo ina yan, no?
Tapos, hambal gani, ang sabat sa babae siya, kanamis ang reply sa babae sa iya mga kabyanan. Ang reply sa babae sa iya, amo ini. Gani nagsiling ang babae kay Jesus. Ginoo, hatagi man ako sina nga tubig nga imo ginasiling, agud hindi na ako pag-uhawon diwa. Kag agud hindi na ako ga kinahanglan magbalik-balik pa diri para magdasagop. Sa ulihin, naintindihan na ang logic. Ang logic sa istorya mga kabyanan, naintindihan na sa babae, na Samariano, nga kung ano ang ginapoint ni Jesus Christ, wala sa gapoint sa tubig na arat na sa bukod. Kundi ang ginapoint ni Jesus Christ, ang kabuhi nga walay katapusan, nga among tubig na nagdisimbolo sa iya. Tinaintindihan niya na hindi inagaling ang tubig, wala na manamig yan. Kung nagpamati ka sa pulong sa Diyos, intindihan mo gid. Para na maintindihan mo, kung maintindihan mo na ang pulong sa Diyos, mahangpan mo na kung ano ang ginapuntos ang Ginoo na kinahanglan din sa tao sa kaluwasan. Na, hindi nga mamati lang kita, nga daw pinapalapos na sa atong dalungan, gina-enjoy ka lang pagpamati sa pulong sa Diyos. Wala na gina-intindi. Intindihon tagil. Gina-intindi, gina sa babae yun. Sa uli na intindihan niya, ang palitiga, ikos na tubig. Na, tapos, alam sa pati Jesus Christ. Unang step na kung gusto mo batunon ang tubig sa kabuhi. Kabiyan. Ang unang step kung batunon mo ang tubig sa kabuhi, o batunon mo ang kamatuoran, o batunon mo ang pulong sa Diyos, ang unang step na imong paghahimuon amo ini. Si Jesus nasiling sa iya na balita. Ti kadui ang imo bana kag daladiri. Sa sining nga tinaga, mga kabyanan, gusto ni Jesus Christ nga ang sala sa babae kung nga manudto na siya, udto adlaw siya nagasagom, ang iya guilt o ang iya sala sa iya tagipuso, ituan sa Ginoo. Amo ini ang punto ni Jesus Christ din sa verse 16. Nga nagsiling si Jesus sa iya, kadui ang imo bana kag daladiri. Wala man sa nagsubig sa iya kahimtangan gani. Wala pa siya nagsugid nga, amo akong trabaho, damo akong mga bana. Wala siya sila nagsugid kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ nakibalo sa iyang background, sa iyang kabuhi. Ang punto ni Jesus Christ dali sa verse 16, sa book of John, chapter 4, nga ang imo bala kadui ka pakatuan ripon sige ituag ang imo mga sala nga ginatago sa imo tagipusoon kun nga man udto adlaw ka nagasagop instead nga aga kagapon nga damo nagasagop na nagpapal dinay pang babae dali mga kabyanan kung atong pagkabasahon no dali sa verse 17 nagdinay pang babae dali nagginungtid ko sa ganit dali ang bagay sa verse 17 nagsabat ang babae, wala ako simbana. Nang siling si Jesus sa iya. Husto ina. Wala ka sambana. Wala matuod ikaw simbana. Kay 5 ang imo ng imbana. Kag ang lalaki nga imo ginapuyo subong, hindi ina matuod nga imo nga bana. Gani matuod ang ginasiling mo nga ina nga wala ka sambana. Ari ang reply sa babae na sa ulihi nakita sa babae nga wala na siya pakantuan tungod kay baluan ni Jesus Christ ang iya kabuhi. Ambal sa babae nagsiling ang babae sa iya, Ginoo siguro kupita ka. Na, amo na ang response. Muna na biska magtago kita sa atong mga sala, mga kabyanan. Kita gyapon na sa Ginoo. Di ba doon gyapon sa Ginoo ni atong mga sala? Public man na o sikrito man niya sala, ba't ano yan sa Ginoo? Ang atong nangin himuon, kung may salat kita sa Ginoo, ituad sa iya. Isugid sa iya. Kaliman, kung isugid mo sa iya na may sala ikaw, ang imo response dayon,
magatuo ka na sa Ginoo o magatuo ka sa Dios nga siya lagi ang makatabang kag makaluwas sa imo. Amo ning natabo sa babae ka. Sa unihing nahibaluan na kag gintuan niya na sa Ginoo na sa iya taging puso ginrely na sa Ginoo, bahala ka na yung Ginoo, kaya mo niya ako kakuhi, amo niya akong sitwasyon, bahala ka na. Ano ang iya response dayon sa Ginoo ng siling ng babae? Ginoo siguro propeta ka. Ang balyato, tapos nagsabat sa dayon, ang balyato, ang amon mga katigulangan nagasimba sa Diyos sa sininga bukid. Pero amo nga mga Hudyo nagasiling nga ang mga tao dapat magsimba dito sa Jerusalem. Ang punto sa babae na rin mga kabyanan, nga kami may ugalingon, kami nga panimbahon. Kamu yang mga Hudyo may ugalingon, mga mong panimbahon. Pero amo ini ang sabat sa Ginoo sa iya. Bala mo, napaniguro man itong babae nga Samaryano. Ang siling sa Ginoo sa iya, no, ni Jesus, babae, pamati balanay, no, mag-aabot ang tingon nga hindi na kamo magsimba sa amay sa sininga bukid o sa Jerusalem. Kamo nga mga Samaryano, wala gid kamo nakakilala kung sino ang inyong ginasimba. Pero kami nga mga Hudyo, kilala kung sino ang amon ginasimba. Kay paagi sa amon luwason sa Diyos ang mga tao. Ang punto ng mga kabyanan, nga biskag kita mga makasasala sa tubangan sa Hudyo, hintil kita, kag sila mga Hudyo, luwason kita sa Diyos gihapon. Hindi lang sila ang luwason sa Diyos, kaya kung atong pagkatunan ang Book of Matthew, nagpakatawo sa diri si Jesus Christ, gitawag ang iyang ngalan na si Emmanuel or Emmanuel. Kay pagkaluwason niya ang iyang katawan, sino ini mga katawan? Mga Israelites ini. Kita yan ang mga Hudyo, ginsugpon lang kita. Naamal na rin, magkasimba kita, no, amalya. Kamu nga mga Samaryano, wala kamo nakakilala kung sino ang inyong ginasimba. Pala mo kung kita ya Samaryano, kung kita ya hintil, ang ato niya ginasimba, yung mga Diyos-Diyosan, hindi yan matuhod niya Diyos. Sila yan, ang mga Hudyo, Diyos ni Abraham ang ilang ginasimba, Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac. Ang ilang ginasimba, kilala nila yung ilang ginasimba. Kita yung ay, kanto lang kita sa simbahan, at magtindog-tindog na sa kuha sa simbahan, mga simbahan na lang nagasimba sa Diyos-Diyosan. Natindog na sa simbahan ka mga isa tumasuras, pagkatapos, wari-wari, puri na. Wala nila makilala kung sino ilang ginasimba. No? Ang balik sa Ginoo, kami nga mga Hudyo, kilala naman kung sino amon niya ginasimba, kag paagi sa amon, ang bala, luwason ka mo sa Diyos. Ang tanan nga mga tao, luwason sa Diyos. Na, gani ang kaluwasan na galing sa mga Hudyo. Dito nagaling sa ila ang Kristo, si Jesus Christ. Dito nagaling sila ang kaluwasan. Galing sa ila, nagaling ang tanan. Galing hindi pa kita na maging mayan sa ila. No? Hindi na ito ng balon nga, para lang na yung sodyo. Hindi na ito na pagtumanon kaya para lang yung sodyo. Hindi. Halin ina sa sodyo nga pagkatumanon natin. Kalaro-klaro yung kabalyo. Kahit paagi sa amon, luwason sa Diyos ang mga tao. Naman hindi ka mo magtuman sa amon, nga ginatuman. Na, lain, ariyo. Verse 23. Nagsiling pagin si Jesus sa pagkamatuod, mag-aabot ang adlaw. Kag nag-abot na gahit, ang bali ni Jesus Christ, nga ang matuod nga mga manong-simba, magasimba sa amay paagi sa Espiritu. Kag kamaturan, kag kamo ini ang klase nga manong-simba ang gusto sa Diyos nga magasimba sa iya.
kita na nahamutan kita sa Ginoo nga mga hintil. Natabo na gani subong ang bayan. Natabo na sa sila siya sa babae na. Nga magasimba siya sa Espiritu. Kaya nagpati na sa kay Jesus Christ. So amo ini nga panimbaho ang gusto sa Ginoo, ini nga panimbaho sa mga hintil subong. Kaya ini mga hintil amo ni siya na nagbaton kay Kristo. Ang mga Hudyo wala ilang baton si Jesus Christ. Wala nahamuot ang Ginoo sa ilang nga panimbahon. Ang nahamutan sa Ginoo subong nga panimbahon, amo ini nga panimbahon sa tong Samariano, amo man ini aton nga panimbahon nga nagagintuhan aton si Kristo. Kaya nagtuo na sa sila ni Jesus Christ. Kapag ang Diyos Espiritu, gani pagasimba kita dapat sa iya sa pagsimba paagi sa Espiritu. Pagkamaturan. Nagsiling ang babae, ang bandre siya ang response sa babae. Nagsiling ang babae na ibaluan ko nga mag-aabot ang Bisaya nga ginatawag man nga Kristo. Kagkon mag-aabot na siya, sugiran niya kita parte sa tanan nga mga butang. Gin-explain dayon sa babae nga may maabot nga Bisaya, kaya malam mo ining Bisaya nga ini, panghambal niya sa mga propeta sa una. Ginhambal na niya sa mga propeta sa una, mag-aabot ang Bisaya. Biskan si Juan Bautista, day Isaias, di Jeremiah, tanan halos sila nag-istorya mag-aabot ang Bisaya. Paghambal sa babae, mag-aabot ang Bisaya, mali to, nga sugiran niya kita sa tanan ng mga butang. Ari ang sabat ni Jesus Christ sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya, ako nga nakipaghambal sa imo subong, amo ang ginasiling mo nga mag-aabot. So gin-admit ni Jesus Christ nga ang Misaya siya mismo sa presensya sa mga babae ini. Siya mismo ang Misaya nga mag-aabot na pagsiling niya sini nag-abot dayon. Kaya pag-istoryahan nila, na ako na yan ang Misaya, hambali Jesus Christ sa babae, na-disturbo dayon ang ilang conversation, nag-abot dayon ang mga ang mga disipulo ni Jesus Christ, nag-abot. Kag sa ulihi, naglakat, gibayaan sa babae ang bandali sa verse 38, dayon bibiling sa babae ang banga, nga ginasudlan ang sa laguban kag nagbalik sa banwa. Pag-abot niya dito, nagsiling siya dayon sa mga tao. Dali, tanaw ninyo ang tao nga nakaibalos ang tanan kung ginapanghimo o sala. Tanan kung ginapanghimo o sala siguro niyo. No? Base kung amo na ini Kristo gani nagkanto ang mga tao dito kay Jesus. So, samtang wala pa nag-abot ang mga tao dito kay Jesus, ginapilit si Jesus ang iyang mga sumunod na magkaon na. Pero, ginambalan sa ni Jesus Christ, hindi na pagkaon. Ang nakaunon ko, ang akong pag-ihimuon, among misyon. No? Manambalin ni Jesus Christ. Nagsiling tayo si Jesus sa ila, ang akong kalanon, amo ang pagtuman sa kabumoton sa kamay. Nagpadala sa akon. Pagkatapos ang buluhaton sa iya paghimo sa akon. Hindi pala nang siling ng kamo. Okay, dali kita malumpat na kita sa pamakabiyanan, no? Kamu nga bibilang mga manukani ng malyada, no? May palabuton kamo nga balos halin okay. Ang ginasampol gali ni Jesus Christ dito, malio. Nagsiling man kamo nga 4 ka bulan bago na mag-ani, tigrani, pero kung sa akon lang, mabalik Jesus Christ, no? Kung sa akon lang, ang tigalani niya, subong, tungkol na balik, ang awa bala, ninyo ang madamo ng mga tao, nga nag-aalabot, kung ang mga alaninon pa, luto na gid, kag alaninon na. Kamo bilang mga manukani, may palaboton kamo nga balos halin sa Dios, kag ang mga tawo nga bilang inyo ginaani,
paghahatagan man sa kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang mga nagatanom sa mga pulong sa Dios kag ang mga nagaani sa bunga pareho nga magakalipay. Ang aton subong nga ginahimo, ang ginhimo sa babayi na pagwali na siya, nagpinangwali na siya dito. Muna na kung mabaton mo si Jesus Christ, makita mo yung mga tao wala nga nagbaton, nagbagpo sila kabuhi, nagbaton sa kay Jesus Christ, na personal na manluluwas, ang bago nila inakabuhi, nagpinangwali na, hindi mo na yung mapugnan dahil ng pagpangwali. Kaya amo na ang pagkatapos ng imo pagtuo, amo na nila yun, ang imo masunod na step, magpangwali ka na. Kaya ang babae, amo na ang ginhimo niya, nagpinangwali na siya, kang madamo ang dala niya. Ang bali matuod di man ang ginasiling nga lain ang nagatanong kag lain ang nagaani. Sa atong subong kita nagatanong diri sa radyo, kita nagatanong. Kag ang magaani sini ang mga nagadumala sa mga simbahan, mga churches, nga nakabati sila subong ang mga tao nakabati subong sa puno sa Dios. Pagkadto nila sa ibang lugar, no? Kag dito may tao nga gamito ng Ginoo nga magapalo up kag magaani na sa ila para sila magtuo na. So ini atong ginahimo amo na ni malungkanon kita diri sa radyo ginatanan aton sa pulong sa Dios sa mga nagipusoon sa mga tao diri. Ang iba ang pagtubo sa binhi para sa kwan. Ang iba nagtupa sa bato, ang iba nagtupa sa maayong maduka, ang iba nagtupa sa balas-balason. No? Ti sari-sari ang pagtuo ang nagabaton sa sininga programa diri sa radyo subong. Pero may ari diri sa ulihi, no? Nga magatubo gid ang iya pagtuo sa insakto nga pagtubo. Kaya pala mong binhi nga ginaboy ka subong nagatupa sa sari-sari ng mga tagipusoon sa tao. May matig-a nga tagipusoon, may bato-batuhon nga tagipusoon, may manami man yang homok nga tagipusoon. Isa sa mahumok at tagipusoon nga natupan si Minsay, si Abel Rex. Atong ginawitnisan mga kabyanan, nawitnisan ginanaw siya. So, damo pagid nga may bato, may arap balas-balason nga nagtuo man, dali-dali kang gaway gani mabulanan nga nagtuo, nadula naman, nagpabaptize. Nadula sila, baptize one month daw. Di ba mo ang natupan ang ila tagipusoon, balas-balason, nagtubo pero may sa muli, kulang na sa tubig na sa yupon ang tanong, napatay. Na amo ila, damo sa kisari, damo nagpabaptize kang sa atong programa. Ang iba nagpadayon, ang iba nagpuntak, iba ni sila magbulan, nagpuntak tayo. Kaya sari-sari ng mga tagipusoon ang nahabuyan sa pulong sa Diyos. Pero baik na diyan, may matubo niya, sorry. Tutupan na sila sa ulan niya, matubo na. Mag-aalaga na liwat. Okay. Ang badra, badra sa verse 39, no, bago kita magtakop ng kabyanan, madamo nga mga Samarianon sa sadto nga lugar nga ang nagtuo kay Jesus tungod ng sugid. Ginsugid sila. Ginsugid sa babae, sorry, nag-adubya ako. Ginsugid sa babae nga nahibaloan ni Jesus ang tanan niya nga ginapanghingo. Gani, pag-abot sa mga Samariano dito kay Jesus, ginpangabay din nila siya nga maghimo kag magtiner sa ila. Gani nagtiner si Jesus adito sa duha ka adlaw. Tungod sa iya mga ginapanudlo, madamo gid ang mga tao dito nga nagtuo sa iya. Ang silingayon ang mga tao sa babae. Karon nagtuo kami sa iya, hindi lang tungod nga gihimo kami gisugiran sa amon, kundi kami gid mismo nakabati sa iya. Pag nahibaluan namon o nakakilala namon nga siya amo ang manluluwas sa kalibutan. Ang nagapamati sa Ginoo, halimbawa, gisugiran ta sila subong. No? Kung kita mang misyon subong, mansugin kita sa kamaturan, sa tao.
Hindi pa totally sila conversion o convert ang ila tagipuson. Kag kung makilala na nila ang Ginoo sa ila nga pagkabuhi, kung inutugyan na nila kag makilala na nila ang Ginoo, hindi lang pinaagi sa imo tugid sa aton yanda nila ginasugid diri nga sila nagtuo, kundi nawipisan nila mismo ang gugma sa Dios. Kag dito na magatubo ang dako ang gugma. Ang dako nga pagtuo sa ila. Amo ini ang mensahe nato mga kabyanan. Pagkatapos nga kita baton or gipatawad sa Ginoo sa aton salakra sa kumbabay nga gusto sa Ginoo nga aton mga salakanan ituad ta para makapadayon kita sa paglalagad sa Ginoo sa pagpangwali sa mayong balita ituad sa iya. Hindi bali nga ang ibang na tao hindi ya magbaton sa imo nga pagkapaapan sa imo ya pagtuad sa Ginoo kay isla ta ya kay gasnagol na sila sa ila kabuhi, no? Basi mas labaw pa lang yung sala gani ila ya ginaimo kaysa sa imo. Papaisla ta ya, no? Ang aton niya sila ituad na direkta sa Ginoo bala kay ang mga kapwa naton tao kay kapwa tao naton hindi niya magpatawad sa aton. Wala niya. Ichismis ka pa sila. Di ba? Yan? Hindi niya magpatawad ang kapwa naton tao yan. Hapa ni Jesus Christ, dito sa verse 16, dalaan diri mo ba na ginagawa na sa ni Jesus Christ na dapat kanay ito anay bala mo sala sa akon. Kung baga sa mali sa nami bala nga tinaga, ito an bala na yang mo sala sa akon. Kaya bisan ano na kadako sa imo sala, ya patawaron mo na. Di ano karon ang natabo? Ginpatawad sa Ginoo, mutol na batong. Pagkatapos na nabato niya na nakilala niya si Jesus Christ, ang masunod dahil imong magpawali ka na. Kabyan. Pawali ka na. Amo na ang resulta sa imong pagtuo. Ang mga tao nga nagbago, kag nagpawali, amo na ang matuod ng conversion. Hindi na niya mapugnan. Wala yan sa makapugong sa imong pagpunta sa imong pagwali. Kung ikaw ya, gibato na sa Diyos, kag na-convert ka na sa Ginoo yan, gipatawad na sa Ginoo mo sila, hindi na niya mapugnan sa mga ibang na tao ang imong pagpawali. Wala na. Amo ni. Tama na yan. Okay, so amo na, no? Kag ang ikaw mismo, kag ang mga tao nga imong imisyonan, makabaton sa kaluwasan mo yan. So yata tapos si Mon Yon Bagdan pag kita magtakop sino ang gusto daw dugang. Go ahead. Angay sa ito Mariano nga ng Nipias no kung ano ang kamaturan na biyan naabot ini sa aton panahon siguro nga amo makita biyan no nga tungod sa aton pagtamati kag pagtuad sa aton mga sala subong abyan kamo nga nagasimbukal kita nga sabihin nga nagasugid man sa aton nabatian agud ini aton mga kauturan matamnan man sa ubigis sa kamaturan agud sila man madala man sa sapak sa Ginoo kaya mo ni abyan no katahom sing aton nga nag-shake nga sabihin nga nagkakaroon ng dapat-balo nga kita kaangay man sa mga anon nga buhit nga saksi nga ang Ginoo ang mugid ang aton Diyos nga lumigas wala ng kakutan mga utod. Hindi sa pag-ituad sa aton sinitawang kay ito hindi sila makasasalaman kundi ituad kaya sa Ginoo ang aton mga talakay handa siya magpatawad sa aton. And then kung kita ataga na sa kaginan, napatawaran sa Ginoo, maging taksi na kita biyan. Tapos po siya kalimutan na ito gani kining ang gani na ang Ginoo magabalik na kag kita maka-agom sa inabigay kaya ginakatsak niya kabuhin niya wala katapos sa kanya. At ito po siya lang ito. Go ahead. Patayan mo mo. Happy Sabbath sa aton tanan. Dan salamat sa igayon nga kita makapakipahin sa sini nga pagtuon. Kung aton lang balikan ang history kung nga ang ginarian ni Solomon in kuha
katubangan sa Ginoo ang pagsimba sa Diyos sa iyang mga asawa. Kung natin dira makita mga abyan sa kanina, ang sugo ni Diyos nga hindi kita maghimo sa mga Diyos, hindi kita mag-alagad sa ila, hindi kita magsimba sa ila. Kaya kung ato ni nahimuong sila isang sugo dira, silutan niya ang ato niya mga kanakan, tungkol sa ikatatlo kagitaat niya kaliwatan. Amo na nga kung ang aton mga ginikanan nagayaog, nagasimba, kasi may dumilian sang Diyos nga aton nga pag-alagaron. So, silutan kita sang Diyos ang aton nga mga kanakan tugtog sa ikatulog sa ikapat nga kaliwatan. Pero kung ang aton nga ginahimo manginsuno sa kabutong sa Ginoo, sila nga dira magapakita ako sang pagpakamaayo sa linibo. So, amo na ang naging istorya man ni Solomon kay ni Haring David. Tungod siyang katutong ni Haring David nga iamay. So, wala gin kuha totally kay komisahan sa Ginoo nga samtang buti pa siya sa gihapon may magapabilin sa iyang kadungganan. Dahil ang iamay nga si Haring David, ang mabukat lang ito nga sala ni David amo ang pagkuha niya sa kay Bathsheba na asawa ni Uriah. Pero si Haring David wala ni isang record nga nagsimba sa mga Diyos. Amo na nga palanggamit sa Diyos si David. Pero ang mga nagtululos nga mga hari sa Huda kay sa Israel, dira naton makita kag mabasahan niya sila nga naghimo sila siyang malaot sa panulok sa Ginoo tungod kay nagpadayon sila sa pagtilog sa ilang mga katigulangan sa pagsimba kag sa pag-aalaga kining mga Diyos. So ini mga uton namon sa kahinan nagapahibalo sa aton subong na ang Diyos nga aton ginalagad isa ka Diyos nga may gahom, isa ka Diyos nga matuod. So hindi naton paghimuan sing ngarawan o kung mga tinigban kay naimon sila ang Diyos o naimon ang Diyos magtulog sila sa nga mabutang kay bisan bulawan pa ina, bisan kilak pa ina. Pero ang hambal sang bugna 21 nga ang bulawan sa langit aton nga gani nga tapakan. Di karon ang Dios nga aton manunuga. Tagiya sang bugos sa kalibutan gin pakaangay lang naton siya sa tila, bulawan, pato, kahoy, wala gid namian ang Dios ina. So kung aton nga kamalandungan ining aton nga pagtuon karon ginatugot gid sang Ginoo ang amo sini nga mga bagay tungod kay nakasala kita sa tubangan sa Ginoo. Ginkuha ang ginharian ni Jehoiakim dito sa Huda nga gin-conquer ni Haring Nebukadnesar tungod kay nakasala ang mga katawhan niya sa Huda. So amo man sa aton karon mga abyan bakon luyag naton nga ang Ginoo maghatag sa aton sa pagpakamayo. Sundo naton ang iya nga mga platukuran kay siling nga dira sa Exodo Kapitulo 15 versikulo 26. Kung ikaw mangin matutom lang sa akon, nag-aalagad sa akon, hindi ako maghatag sa mga palapian kapahilo sa inhatag ko dito sa ituhanon. So amo lang na simple lang mga tuturan namon ang sekreto nga ang Ginoo magapakamayo sa akon kung aton lang sundon, kung aton lang tumanon ang iya nga mga kasuguan sa gihapon magapakita siya sa pagpakamayo sa aton mga kanakan, sa aton henerasyon tungod ang Dios ang iyang promesa wala gid magaka-failure. So amo na Sir Donald ang akon nga mabalik sa imo kaliwat may aga kag happy Sabbath sa aton nga tanan. Thank you very much gid abyan kanami ikaw makapamalandong man kita sa imong mga insight no. Kay kanami abi sa punto sa istorya ning natabo sa ika. Kay man pud sa aton man wala abyan no. Kung sa aton man kabuhi subong, kung maging matinumanon lang kita sa Ginoo ya sa aton kabuhi, hindi kita pagpabayaan na. Hindi kita yung magutman. Hindi kita yung magkabuhi nga pigado gid. No? Kaya ang Ginoo mag-sustain niya sa iyang gugma sa aton, makakaon din kita ya. Kung hindi man sobra, pero at least enough ya sa ihatag ya sa aton. Yes. Amo man na sa ila, kung naging matutom ng sila, hindi ito pagkuha sa ila pag dumalahan. Kung maging mainiswagon sila, wala sa magbihag sa ila. Amo man sa aton kabuhi. So, kung maging matutom na kita, hindi kita magbihag sa kalimutan.
Okay, thank you again, Abyan. May ara ka before kita magkakako? Sige kuya. Wala na. Okay, so wala na kita panahon tungkol masimba pa kita na prepare kita sa aton panimba. Dayawon ang Ginoo sa siningaga nga nakahatag sa aton tulupangod. Nga bago kita magbago, pagkatapos naton magbago, ito ada na galing naton before kita magbago mga ganyan. Ito ada sa Ginoo ang atong mga sala, atong kabuhi, mga ginatago naton mga sala na. Kaya kung may ginatago kita nga sala, mga kabyanan, instead na nagalakat kita tagdong, nagkatulot ang kilid, kita mong gakat. No? Tapos mamala sa mga bahay sa Samariano, instead niya magsagpo sa aga kag hapon. So, utuan daw siya, matinit niya. No? Okay, so, amoy na, okay, ito ada na natin, atong mga sala sa Ginoo, pagkatapos na ang Ginoo mag-heal, mag-aayos sa atong mga sala, magpatawad sa atong sala, kanyan, mabato na natin dayon ang Espiritu, magasimba kita sa Espiritu. No? Pag mabato na natin, ang ginasiling balaan ng Espiritu, pagkatapos ni magpangwali na kita. Okay, so dayawon ang Ginoo sa sininga aga, no? Kagabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton sa sininga tion, no? Pangabayon kanin naton si Abyan Richard sa pagpangamuyo, galing nadula sila mga kagana, no? Nadula sila, so magatulat anay kita, nabasi ko mabalik ko man siya, pangabayon naton ni siya maghahatag sa pangamuyo. Ari na. Okay, so Abyan Richard, no? Abyan Richard, pangabayon kita sa pagtakop sa pagpangamuyo. Abyan Richard. Pangabayon kita sa pagpangamuyo, sa pagtakop. Hindi din naman kami kuha ng prayer. Sige, mag-pray kita. Okay. Kanit nun, balaan na Diyos sa siningatat na kang nagahon sa mga makalaan. Kalibisan nagpasalamat sa imo, sinigig kayon, ngayon mo ginhatag sa amon, na kami nakapamalandong sa imo balaan ng mga sulong. Kabayong Diyos, hindi nga mga mensahe, mga instruction mo sa balaan ng kasulatan, mga mag-give na ikapabuhi, na Panginoon, sinulundod kami sa imo, Diyos, abot nga masakwan mo kami, na nagahugat, ay nagapaabot, ay malapit na pagbalik, kasi ini na takna sa nagahon, ikaw mga pagkamayo, dahil mo bukod sa matauhan, na kami mag-dayaw at mag-atipa sa imo sa Krito at kamatugan, sabay ang balaan niya Krito, niya sa amon, abot niya ang mga pinakna, sinigadaw makalaan, abot niya matipigan, abot niya ang among pagkalimbahan may panunod sa imo, mangin alam mo sa imo mga katabangan. Makamayo ka kanila sa Diyos, at kung sabi kami nakapasok sa imo, tawaran ang bukod sa mga sala, ang migrasogyan sa matapos ng pangalan ni Ito. Amen. Amen. Thank you very much, Kid mga kabyanan. Live dali kita sa kanal, live kita sa atong Facebook page sa Revelation Ministry Abyan. Live kita subong. So, i-share niyo yung mga kabyanan ang atong video para madamo ka ang makabenepisyo sa mga kagtuon nato. Madamo ka salamat, kag God bless sa atong tanan mga kabyanan.